Okay. Okay, sa aton nga pag-study sa pulong sa Ginoo, we'll open our Bibles in James chapter 4, 13 to 17. Okay? James chapter 4. We will study kining tama ka importante man sa ato ka kinabuhi, no? Ng mga Kristiyanon as we live in this world, no? We have to understand, no? Sang ginatawag nga true value of life. Kamao naman kita siguro kanino kung kita Kristiyanon, Christian understanding, no? Of the true value of life. Natuod nga value sang kinabuhi. Ginahatag ko ini, I'm giving this meditation for this evening to show to us nga sometimes kita nga mga Kristiyanon ma-undermine ba ang aton paglantaw sa tinuod nga kaulugan, the true meaning of life, no? Maybe, you know, bangod siguro sa mga problems nga nag-abot sa atong kinabuhi. Maybe not only that, maybe because of the problem of who we are, no? A sinful person, no? Although nga ginluwasan kita sa Ginoo, yet ang ginatawag nga sinful life na pa sa aton kinabuhi, no? Diba? Ang aton nga sinful nature sa aton kinabuhi. Amon siya nag-undermine sa paglantaw naton as we see sa ginatawag nga true value sang pagkinabuhi which we understand. Nga naitsindihan naton kini sa kinabuhi nato nga mga Kristiyanon. James chapter 4. Okay, yatag ko lang ini ang summary kini nga passage ng scripture. Focus upon sa ginatawag nato nga as we try to again evaluate sang pagkaiminungdanon sang value sang pagkinabuhi nga tinuod bilang kita mga Kristohanon. James chapter 4. Okay? Okay. Mag-aampo muna kita. Lord, we commit unto you this passage of scripture because we know that this is very important. Your word, O Lord, is the way we live, O God, as Christian. We consider, O God, sang ginatawag nga maayo, a good thing in life, pinagi sa imo pulong. So we commit unto you, God, nga ikaw magapanalangin, kini nga pulong Ginoo nga among pag-studyhan. We commit all these things in Jesus' name, amen. Okay. So we will study again sa kinabuhi naton nga mga Kristohanon. You know, Christian life is sometimes there is up, sometimes there is a down. Sometimes there's a time nga we are enjoying sa pagkinabuhi Kristohanon, but sometimes no, and jud nga naga-undermine no sang aton nga pagkinabuhi nga mga Kristohanon. Okay. Now, sang last time nga nakadala kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo, na inumduman ninyo ang Colossians chapter 1, no? At chapter 3, 1 and 2, no? Nga siling sang Bible nga kita nga nabanhaw recent, no? Sa Ginoo. May naa na kita nga bag-o nga paglantaw ba sang kinabuhi, the way we see life, no? Siling sa Bible, seek those things which are above. And then he talks about set your affection on things above. Okay? So he talks about sa ginatawag nga real value sang kinabuhi nga dapat naton nga i-desire sa ato kinabuhi nga mga Kristohanon. Kana ba, no? Lain na nga value, no? Human nga ang kaluwasan nag-apot sa atong kinabuhi. And because of this, makita inyo ang ini nga mga handom sa kinabuhi, it's a product of a changed heart. No? Bag-o nga kasing-kasing, no? Kag bag-o nga pangunahuna. Seeing the true value of life, no? We have
that kind of a change of heart and a change of mind, no? Nga gihuman sa Ginoo sa ato kinabuhi nga mga Kristiyanon. Now, kung mo lang taon sa Bible, we have a good examples, no? Kining mga ginamention na naton sa ginatawag nga understanding, no? The true value of life, no? Makita nato. Now, manindumnan niyo si Moses, no? Inumduman niyo si Moses sa Hebrews chapter 11, no? Starting sa 24 going to 29, no? Makita niyo si Moses dira. Ang iyang the choice of life, no? Pagpili niya sa iyang kinabuhi, no? He chose the people of God, no? He chose the true riches sa kinabuhi. And he chose the God more than what is this, the king or Pharaoh, no? Sa iya kinabuhi. Okay. May na nga mga changes sa iya kinabuhi, no? Sa paglantaw sa ginatawag nga tinuod nga values sa pagkinabuhi. And dumraman niyo si Daniel purpose in his heart, no? Di ba? Daniel purpose in his heart. Kaya ba? Nakita niya yung tinuod nga value in spite of the offer during the time of Nebuchadnezzar, chosen to be part sang palace, no? Si Daniel. So may testing nga nag-abot. But nakita ni Daniel ang eksakto nga value sa paginabuhi. More sang privilege kag opportunity nga aging hatag sa iya, no? Dira sa kingdom sang Babylon. Daniel purpose in his heart. Lantaw yang tinuod nga values ang pagkinabuhi. More than the glory, no? Sa maging bahin sa sang ginatawag naton nga gingharian sang Babylon during that time. Kag si Paul, madumduman man niyo si Paul, no? Makita naton si Paul ang iyang ang iyang desisyon sa iyang kinabuhi, no? Nga I counted everything but loss, no? For the excellency of the knowledge of Christ. Grabe, ging isip niya ang tanan nga mga butang, kadulaan, no? Kag bisan pa ganing describe niya as dung, no? In order to acknowledge ang matutuod nga values ang pagkinabuhi nga mo ang Diyos sa kinabuhi. Kini kita nga mga Kristohano, no? Kini. Kag luy ko ihatag ini nga description sang paglantaw naton sang ginatawag nga tinuod nga values ang pagkinabuhi. Okay? So, hindi nato na pagbasahon, but just consider ang mga bersikulo diri, no? Nga aton nga explicar sa inyo sang pag-itsindi naton sa ginatawag nga true value of life. Tinuod nga value sang pagkinabuhi as we are here in this world. No? Okay. Now, kung imo lang taon dira sa verse 13, no? Makita nyo dira? Okay, siling sang kining passage of scripture. Go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Okay, so makita nyo diri, unsaang kwan diri? No? Nga makita nyo din na the desire, no? Sang pagkinabuhi sang isa ka tao. No? The desire. Sabagay, bilang tao kita diri sa kining kalibutan, may ginatawag nga prominent purpose of life, no? Na prominent purpose of life, no? In order to secure our existence, di ba? In order to elevate sang pagkinabuhi naton. Trabaho kini, no? Medyo ini nagasulti ini sa ginatawag nga negosyo ba, no? Trying hard, no? For what purpose? Nga naga-desire, no? Kag struggle sa pagkinabuhi. Of course, you know that we want to maintain sang aton nga pagkinabuhi physical, no, di ba? Sa material nga butang. That's why gina-consider naton ini nga sa earthly nga paglantaw sang value, amoy ni ang prominent purpose of life na desiring to do something to secure, no, sang kinabuhi nato kini nga yuta pinaagi sa ginatawag naton nga trabaho.
no? Okay, this is something a business, no? Trying to work, no? Ang purpose to ni makita naton ultimate ang purpose to desire things in this life, no? In order to have what? Gain. Pagdaog ba, no? Kung imo lang taon dira, no? Gain. Okay. And get what? Gain. Amo na ang aton nga purpose sa aton pagkinabuhi, no? Sa physical nga pagkinabuhi. I think there is no problem kini. Ang problem sa ginatawag nga trabaho, no, pag-desire sang material ng mabutang sang kinabuhi naton. I think that is not a problem, no, di ba? Kaya that is how we exist in this world, no? Na ayon nga ma-maintain naton aton pagkinabuhi kini nga yuta. We have to work na we have to work. We have to plan, no? Sa mga butang para sa aton pagkinabuhi kini nga yuta. Okay. But you know, luig pasabot kini nga passage sa scripture nga yes, it's good, but ging emphasize siya diri ang ginatawag nga problema. There is problem, no? It is good to desire things in life in order to live. But diri makita naton nga kini nga kung imo lang taon ini nga context, no, nga ginapasabot kini nga pahin sa kasulatan, makita naton diri when you try to think more of things in your life for your own security and maintenance of your life kining kalibutan, trying to disregard God, kini ang problema. Kanang problem, no? Trying to disregard or trying to forsake God, no, sa kinabuhi, no, and just thinking more on material things, no, para sa imo pagkinabuhi, that is a problem. That's why nga ginapanumdum kita, of course, no, kini, kini ang mga happenings nga nagahitabo sa kinabuhi sa kadaghan nga mga tao. Sometimes too much nga paghinumdom sa mga butang para sa aton kinabuhi, no? Sometimes we will forget God. Malimutan naton ang Diyos sa kinabuhi nato nga mga Kristiyanon. For what reason? Kaya gingamit naton diri ang struggle in order to get what? Gain. The desire to get gain out of your work will eliminate God in your life. Kana ang sitwasyon possible, no? Desiring, no? Sa mga butang sa kinabuhi naton for our own good, makita naton, it will lay aside God sa aton pagkinabuhi nga mga Kristohanon. Okay. You know, the craving sang ginatawag nga material things will turn you away from God. Tandaan nyo na. Lugi ang mga kanang konsepto kini, no, na passage sa scripture sa verse 13, no? Ang pag-crave sa material nga butang in order to get gain will turn you away from God. So let's something nga warning, no, sa aton pagkinabuhi. Okay. So makita naton tapos ka na-graduate, like that for example, matrabaho ka na, what's the purpose of working, di ba? What's the purpose of working? In order to establish ang imo nga stability sang imo pagkinabuhi, no? Through material things. But I would like to remind you, kini nga craving is a very dangerous thing kung hindi ka careful because it will turn you away from God. No? That's why sa aton nga mga plano, sa aton kinabuhi about material things, pinaagi sa trabaho nato nga mga Kristohanon, kung unsa man nga paagi nga luyag mo i-plastar ang imo nga pagkinabuhi, no? Okay? God. Let God be the partner sang imo nga pero sa negosyo. Let God be the partner sang ginatawag nga business.
let God be let God be the goal sang imo nga plano sa imo pagkinabuhi, no? Material, di ba? Na kana ba, no? Sa pagkinabuhi naton nga mga Kristohanon. That's why we need to what? Kinanglan i-balance naton ang pagkinabuhi naton tutanon sa pag desire sa material nga mabutang para sa aton pagkinabuhi, no? Okay. There must be a balance handling, no? Kini. Lain na kung tanan material ang butang, you lay aside God, dili na nindot. That's why ang Bible nagsulti, di ba? Sinya, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Kita nyo? Trusting God in your work. Desire sa imo pagkinabuhi. Saligan mo siya. Because the possibility sa mga butang na desire sa atong kabuhi, material ng mga butang, sometimes it is more of you. Your own way ba sa imo kinabuhi? No? Here is a good thing nga sulti sa Bible, balance nga paghandol sang imo nga pagkinabuhi, plano para sa imo kinabuhi. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, kuwan nyo na, acknowledge Him. Trabaho mo, desire mo, to acknowledge God always. That's why nga makita natin kini to be careful sa aton mga pagkinabuhi. When we try to plan and try to desire sa mga butang para sa aton kinabuhi, always remember God. May bahin gin ang Diyos sa imo pagkinabuhi. So it's a very tempting. Ang mga butang material nga desire natin is very tempting, di ba? Tingko, it will what? Turn you away from God if you are not careful. Another point ka makita naton diri, tudloan kita diri sang proper perspective of life, no? Proper perspective of life. Paglantaw naton kung unsa ang pagkinabuhi nato nga dapat ibutang, no? Putting it in a proper way, no? With proper guidance, no? Sa pagkinabuhi naton as we try to think about the true value of life. Now, may tulo diri kabutang nga makita nato, no? That is in verse 14, 15, and 16. Proper perspective of life. Paano mo maplastar ng eksakto nga pag kinabuhi nimo nga maging valuable ang imo nga pagkinabuhi? There is value in your life. Number one, makita niyo sa verse 14 dira. Number one is that life is what? Short. That life is short. No? Makita nyo dara, no? Okay, verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Proper nga paglantaw sang imo pagkinabuhi, no? Nato nga mga Kristohanon, that life is short. Kung ang kinabuhi natin, it means to say that there is a time nga when you talk about life is short, we're talking about death. Kamatayon ba? No? Sometimes in this world, there is no forever in this world. Tandaan nyo na. There is no forever in this world. Even the things in your life. No? Di ba? Sa mga pagkabutang sa atong kinabuhi. No? Patindog ka sa balay nga dako. But you know, may tion nga mag-leak na ang atop man, di ba? Bakal ka sang matahom nga mga sakyanan, but it will not last long. You will be spending more money dito sa siyap. There is no forever in this world. That life is what? Short. Ang pagkinabuhi. That's why kung makita natin that life is short, tagaan natin sa eksakto nga pag-apply sang kinabuhi naton. Dato siling sa Bible, no?
nga siling niya, teach us to number what? Our days that we may apply our heart unto wisdom. Na mainalamon kita paglantaw ba? It is not how long we live, but how we spend this life. No? Na kinanglan kung if life is short, i-take hold naton ang privilege kag advantage ba sa mga importante nga valuable nga mga butang hindi passing, no? Hindi passing. Valuable nga mga butang, of course, you know that, no? Kung unsang valuable nga butang sa pagkinabuhi, life is short. So we have to spend sang maayo nga value sa pagkinabuhi. Kag you know that, at nga value sa pagkinabuhi is God Himself, no? Di ba? Seek ye first the kingdom of God. Di ba? And then number 2, makita natin diri, proper perspective of life, seeing that life is short, so we must have to think wisely how to spend life in a valuable way. Valuable way. Ikaduha diri is to acknowledge God's will. Proper perspective of life, verse 15. Makita nyo dira, no? Sa verse 15. For that we ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Kita nyo? Proper perspective of life. It is not your will. Follow the will of God. Amo nang nindot nga pagkinabuhi. You know, ang pinaka-nindot nga pagkinabuhi, you experience the goodness of life, is on the basis ang ginatawag nga pagtuman sa kabubuton sang Dios, the will of God. Once nga magpalayo ka gani sa kabubuton sang Dios, we will have a problem in your life, in this life. Proper perspective of life, valuable kind of life. O sa ang pinaka-nindot nga valuable nga pagkinabuhi is to follow the will of God. You will enjoy life, di ba? In spite nga lisod ang pagkinabuhi, you still enjoy life because you follow the will of God. And you will be directed sa ginatawag nga eksakto nga mga choices ang imo nga pagkinabuhi by following the will of God. Amo nang ginatawag naton nga the place of security of life, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. If it is not the will of God, careful kita. Diba? Proper perspective of life, no? Thinking about the right values ang pagkinabuhi. Okay. Nato nga mga Kristohanon. That's why nga tama ini ka importante diri ang 1 John chapter 2 verse 17, no? And the world what? Passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ay nahatagan sa comparison ang kalibutan kag ang kabubuton sang Dios. Passing lang ya mga butang kining kalibutan Pero ang siling niya, ang pag-follow sang will sang Ginoo sa kinabuhi naton, it abides forever. Grabe enduring. So that's why nga kita nga mga Kristiyanon, as we live in this world, kailangan guided kita sa will sang Ginoo. Guided sa will sang Ginoo. You will enjoy life. Sa pagkinabuhi naton kining yuta. Kag another point here of proper perspective of life, because life is short, so we have to think about sang mga importante nga mga butang that will last. No? Okay. Number 3 diri, ginpakita sa aton diri proper perspective of life. Ginpanumdum kita sang ginatawag nga the futility of material things. Okay, that is in verse 16. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Kung saan ginapabao? Because maybe may kwarta na siya, di ba? Ang tao mag-boast siya because of money. Mag-boast siya because of his popularity, di ba? Sa kinabuhi. Mag-boast siya bangod sa iyang nga posisyon, mataas nga posisyon.
in any given nga office maybe, no, or trabaho. Makabosas ang iyang ano gani, success ang iyang nga pigkinabuhi. Siling sang kasulatan, ini material things, kay amo ini ang tawanon, ini nga pagkinabuhi mo. Na, you are somebody because of material things nga naasi mo kinabuhi. But the Bible says, kini nga boastings, nga evil lang na. It means to say it's futile. Na there is futility in material things in this world. Natural amo ni nga balatyagon sa tao eh. Na tao pabugal na, but the Bible says nga it's evil, futility. That's why makita niyo, of course, na inumduman ninyo ini, no, si Solomon, na singa all are vanities sa iya kinabuhi. You know, kung may isa katao nga material nga ara sa iya kinabuhi, ultimately ang iya nga ano gani conclusion sa iya kinabuhi, yun nga all are vanities. Ang vanity, di ba, nga aton nga ginativahin sa vanity, false pride. That's the meaning of vanity. False pride. Pagpabugal nga, you're somebody, may grabing sapi sa imong kinabuhi, no? Na false pride ina in the sight of God. That's why siling sang kasulatan, but now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Na huwag ginaya value sa tubangan sa Ginoo. Kay wa man ikaw nagpangita sa Ginoo sa imong kinabuhi, more on materials glory lang, no, sa imong kinabuhi. That's why si ang bantog nga kwan nga general, no, sa mga Greeks ba, no, si Alexander the Great, grabe na ang kwan kwarta ya, no, pagkangker ya, grabe nga materials na kwan niya, na possess niya bangod sang pagkangker sa mga damang nasyon. Napatay siya nga bisan a single thing wa ay gid madala. During his time, very boastful siya, no, sa material things, ang glory nga ara sa iya. Pero sa pagkapatay niya ini material things, bisan gamay nga butang, wala gid may nadala sa iya kinabuhi. Na kitang makristohanon ang nindot nga when you talk about glory, kung may glory gid man kita siling sang kasulatan, let us glory sa Ginoo. Kana ang glory naton sa Dios. Amo ining ginatawag nga pag-itsindi sang true value of life, especially kung kita Kristohanon. Hindi ini pwede sa mga di Kristohanon niya, natural na iya, ng mga butang, no? But this is something to show to us sa pagkinabuhi naton nga mga Kristohanon. Kaya ginsulat mo ini ni James para sa mga tumuluo. Have you ever thought about it? Nga ini nga passage sa scripture para sa mga Kristohanon, just to give warning sa matutuod nga value sa pagkinabuhi na sa mga Kristohanon. Okay. So that's a point there, no? Proper perspective of life. That life is short. That we have to acknowledge God's will. That everything in this world, there is what you call futility. Now, katapusan din yatag ko sa inyo, when you talk about the true value of life, amo inyo. Sa verse 17 dira, no? Ini nga passage of scripture atong natawon. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. After seeing sa mga butang nga dili nindot, no, na values ang pagkinabuhi, may mga good things nga naitsindihan nato ng mga Kristohanon. Na good things, no, promoting good things in life. Nga kita nga mga Kristohano, the true value of life, i-promote naton ang mga maayo nga mga butang. Ano ini mga maayo mga butang? Godliness of life. Talk about spiritual and moral things in life. Mga maayo ini nga mga butang. Na kag siling niya diri, nakamao na kitang Kristohanon sini. But if you will not do it, unsa, you are committing, if you know that that is good,
But if you are not trying to do that good thing in life, you are committing sin na in life. Okay. Imonta ni nga practical nga mga butang. You know that worship Sunday is a good thing. But you go to what? Instead of going to church Sunday morning, it's a good thing, di ba? You go to what? Outing. Maybe you spend your time there sa sports. You are committing sin. You know that worship is good. But you try to substitute this good thing sa hindi eksakto nga mga butang, although they are good, no? Ining ginatawag naton nga sports, that's good, no? But there is more than that nga luyag naton ipakita, no? Kagibaluon nga mga Kristohanon na let us promote good things in life. By following it, by doing it sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon. Another example, good thing. Okay, kitang Kristiyano na kabao, nga when you have to have a life partner sa imo kinabuhi, anong ginasulti sa Bible? Kinahanglan Christian siya. That's a good thing. Nakaimao ka ba? Nakamao ka nga that is the way, the right thing sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon, nga mag-asawa ka, magpamana ka Kristohanon, pero unsa gimpili mo? Unbeliever. Di ba? You know the good thing, maayo nga butang, pero wala mo ginghimo. You do something, if contrary sa maayo nga butang, you are committing sin. Hindi ka sa kinabuhi natong mga Kristiyano, no? Sometimes, ang kinabuhi nato, may mga talents kita, gifted kita nga Kristohanon. You know that you have talents in your life. Maybe you are a good singer. You can use sa mga maayong mga instruments. You can teach the Word of God. Maayo ka nga teacher, no? Pero unsa man, that's a good thing para sa Ginoo. But we are spending it to the world. Di ba? You are committing sin. Nga ang talent mo, gamiton mo sa Ginoo, pero gingamit mo sa kalibutanon nga butang. Amo na ang principle dira. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kabalugit ikaw Kristohanon. What is good? Pero wala mo ginghimo. You are committing sin. Ang values ang pagkinabuhi nimo tama kababaw. A wrong kind of life. You know, ang ginatawag naton nga pag-promote sang maayo nga butang, it requires obedience and sacrifice for good things. Ang wala na siguro ang problema, no? Hindi mo mahimo, kaya hindi ka man magsunod, kag hindi ka willing magsakripisyo ka na sa mga good things sa kinabuhi. Okay. So I hope and pray nga iniba nga pangkwan nga proper perspective of life, no? That we have to promote good things in life. So that we can have the what? The right value of life sa pagkinabuhi nato. Kini nga passage sa scripture. Okay. So I-conclude na naton ini, no? The only best in life is to follow Jesus. The true value of life. That the only best in life is to follow Jesus sa atong nga pagkinabuhi. Okay, kabayan Diyos painom liwat again sa paglan